Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-utos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad na siyang magdadala sa kanila sa wangis ng Diyos at ng Panginoong Kristo. At ang ating tekstong babasahin sa pagkakataong ito para sa utos ng Panginoon ay Juan 12:35-36. Juan 12:35 hanggang 36. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya papunta." 36, magtiwala sa liwanag habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Sa mga sinabing ito ng Panginoon ay makikita natin ang pautos na sinabi niya, magtiwala sa liwanag. Magtiwala sa liwanag. At yan po ang ipapalagay natin na utos 62. Command number 62 na po tayo. Sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo na mababasa sa Mateo Kabanata 2, ay makikita natin ang saglit na pagkawala ng tala na sinusundan ng mga pantas upang matunto ng kinaroroonan ng sanggol na si Jesus. Ganun pa man ay hindi ibinaling ng mga ito ang kanilang paningin sa ibang bituin upang maging gabay sa paglalakbay nila. Kalaunan ay nakita nila ang sanggol dahil sa pananatili nilang tapat sa tala. Sinabi sa Mateo 2:9, "At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata." Ang bagay na ito ay nilalarawan ng pagnanais ng Panginoong Hesus na ang mga taong ibig sumunod sa Kanya ay tila baga panatilihin ang pagtitiwala nila sa tala. Ulitin ko lang ang sinabi ng Panginoon sa Juan 12:35 hanggang 36 na ganito. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapapunta, samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging tagasunod ng ilaw." May mga ilang katotohanan sa sinabing ito ng Panginoong Kristo na maaari nating gamitin sa ating kapanahunan. Kung mapapansin ninyo ay punong-puno ng mga balita na tinatawag na fake news ang ating kapanahunan. Pero alam ba ninyo na ang lahat ng ito ay pinagpauna ng hinula sa banal na kasulatan? Maalala ko sa aklat ng Daniel ay nabanggit ang bagay na ito, hindi ko lang maalala kung ano yung salin na ginamit nang ito ay minsan mapakinggan ko, yung salitang, "And he will fill it with fake news." And he will fill it with fake news. At yan yung sinasabi ko na hula tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw na talagang grabe ang mangyayari sa mga pagbabalita. At yan ay talagang sa ating kapanahunan ay kitang-kita natin. Hindi ko maikakaila na minsan ay ako man ay nadadala ng mga fake news na ito. Masasabi nga natin na ang mundong ito ay pinaghaharian ng Diablo. Subalit, mayroon tayong liwanag at ito ang Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos na tanging gabay natin na dapat pagkatiwalaan pagdating sa pananampalataya o paniniwala sa Diyos. At naniniwala ako na yan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, "He who does not walk with the light will walk in darkness." Bago tayo pumainlanlang sa pag-aaral na ito ay pupunta muna tayo sa katanungan para sa inyong grupo. Ikaw ba ay nagpapatuloy na lumakad na may pagtitiwala sa salita ng Diyos? Ano ang patutuo mo kaugnay sa bagay na ito? Ulitin ko po ang tanong na pag-uusapan ng inyong grupo. Ikaw ba ay nagpapatuloy na lumalakad ng mga pagtitiwala sa salita ng Diyos? Ano ang patutuo mo kaugnay sa bagay na ito? At mamaya ay magbabalik po tayo.
Magbabalik po tayo at ang unang bagay na nais kong pag-usapan natin tungkol sa utos na ito ng Panginoon ay nais kong ipakita sa inyo na ang buong mundo ay nasa kadiliman, nasa ilalim ng kadiliman. At sa unang bahaging ito ay magbibigay ako sa inyo ng 10 punto. Ang nais kong ipakita sa inyo sa pamamagitan ng mga talata na aking babanggitin at babasahin sa inyo ay ang tungkol sa kadiliman na ito ay iba't iba ang kahulugan sa banal na kasulatan. Hindi naman masyadong marami, sila ay magkakaugnay pero nais ko lang ipakita sa inyo na grabe po ang kadiliman sa mundong ito. Ang unang nais kong ipakita sa inyo ay nasa Mateo 24:29. Matthew 24:29. Sa wikang Ingles, ganito ang sinabi, "Immediately after the distress in those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken." Sa sinasabing ito ng Panginoon na hula tungkol sa mga magaganap sa mga huli ng mga huling araw, pinapaniwalaan ko ito na literal na magkakaroon ng kadiliman sa mga huling araw. Literal na may magaganap, na may kaugnayan sa araw at buwan na makakaepekto sa ating mundo upang ito ay maging madilim. Ang punto rito ay makikita natin na ang tinutukoy ng Panginoon ay tungkol sa kawalan ng liwanag. That is the absence of light na nangangahulugan na kadiliman sa mundong ito. At alam naman natin, sa panahon na nilalang ng Diyos ang mundong ito, kung babasahin ninyo ang Genesis 1:14-19, ay makikita natin diyan na upang magkaroon ng kaliwanagan sa mundong ito, sa araw at sa gabi, ay nilalang niya ang araw at ang buwan. Nais ko lang sabihin sa inyo na isang kamanghamanghang bagay na gawa ng Diyos kung paano ang distansya ng araw, ng buwan at ang ating mundo ay eksakto nang sa gayon ang liwanag na ibinabahagi ng araw sa buwan ay maging kaliwanagan din sa kabila ng mundong ito. Nawa po ay makita natin ang katotohanan sa gawa ng Diyos na yan na mahimala. Pupunta ako sa pangalawang talata na binabanggit ng Biblia tungkol sa kadiliman sa mundong ito. Sa Isaiah 61:1-3. Isaiah 61:1-3. "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn." Ito namang sinasabing ito sa bahagi ng kasulatan, kung titingnan niyo ang konteksto ay makikita niyo na ito ay pinapangako ng Diyos sa Israel na darating sa panahon na ang Israel ay magsisilbing liwanag sa buong mundo o sa mga iba't ibang bansa. Alam natin ang kwento tungkol sa Israel, kung gaano katagal na sila ay nawala sa kanilang bansa dahil na rin sa kanilang kasalanan sa Diyos. Subalit, ipinangako ng Diyos na darating sa punto na sila'y ibabalik muli ng Diyos sa kanilang bansa at sila ay maging liwanag sa napakaraming bansa. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay makatotohanang nangyayari sa ating kapanahunan. Kung titingnan natin ang Israel, ay talagang kakaiba siya sa lahat ng bansa. Bagamat napakaliit ng bansang ito, ako'y naniniwala na kalooban ito ng Diyos para makita ng mga tao ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng bansang ito. Nandoon ito sa gitna ng gitnang silangan, napakalit na bansa at ninanais lipulin ng halos lahat ng kanilang kapitbahay. Subalit kung titingnan natin, ay matagal na rin na bumalik ang ningning ng Israel. At sa ngayon ay kitang-kita talaga natin kung paano sila tinutulungan ng Diyos para umangat ang kanilang kabuhayan, samantalang kung titingnan natin ang kanilang kapaligiran ay talagang
halos mga wasak na dahil sa digmaan. Pero ano po ang sinasabi ng Panginoon dito tungkol sa kaliwanagan at kadilimang ito? Pinapaniwalaan ko ito na dahil sa impluensya ng Diablo sa mundong ito, sa sistemang kanyang pinapatakbo, ang buong mundo ay kadiliman. Nangangahulugan ito na karimari-marim at hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang takbo ng sanlibutan ito. Subalit sa pamamagitan ng mga Israelita, ipinapakita na may kaliwanagan. At kung paniniwalaan ninyo, ay kasama siyempre rito ang Iglesia ng Diyos. Yan ay kalaunang makikita natin sa pamamagitan ng pananalita ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng kadiliman sa aklat ng Isaias is that it is under the realm of Satan's influence. Ang sistemang pinapairal ng Diablo sa mundong ito ay kadiliman para sa Diyos. Makapal na kadiliman ang bumabalot sa sanlibutang ito. Ang ating pangatlong talata ay sa Proverbs 2:13. Proverbs 2:13. Who have left the straight paths to walk in the dark ways. Ang tinutukoy naman dito ay tungkol sa mga pinili ng Diyos. Bagamat ito ay tumutukoy sa Israel, pero naniniwala ako na maaaring mangyari rin sa mga mananampalataya. Bagamat ang mga iba ay ayaw maniwala sa bagay na yan, pero yan ay napakarami sa banal na kasulatan. At sa tingin ko ay it is a denial not to say that those who once had the light of God ay maaaring mawalan ng liwanag sa kanila at sila ay lalakad sa kadiliman. Ang tinutukoy ng kawikaan dito ay tungkol sa masamang nilalakaran ng mga tao o masamang nilalakaran na binalikan ng mga pinili ng Diyos. Punta tayo sa pang-apat na talata natin sa Mateo 4:16. Nais ko lang ipaalala na ang mga tinitingnan natin dito ay ang katotohanan ang buong mundo ay nasa kadiliman. At ang kadiliman na tinutukoy ng Biblia ay marami ang ibig sabihin. Mateo 4:16, the people living in darkness have seen a great light. Or those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ang salitang ito ay nakahula sa lumang tipan. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Lalo't higit nung siya ay nagpasimula ng mangaral. Ulitin ko lang po ang sinabi niya rito. The people living in darkness have seen a great light, or those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ano po ang ibig niya sabihin dito? Ang ibig niya sabihin dito, na sa pamamagitan ng anak ng Diyos ay nagkaroon ng pag-asa. Nangangahulugan na isa sa mga tinutukoy ng banal na kasulatan na kadiliman ay tungkol sa hopelessness. At ang katotohanan yan ay nagaganap kapag ang isang tao ay walang kaugnayan kay Kristo. There is hopelessness without God and without His only begotten Son. Tandaan natin ang katotohanan yan. Punta tayo sa ating panglimang talata, Mateo 6:22. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness be? Now, makikita naman natin dito sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kadiliman na may kaugnayan sa mata. Pero anong ibig niya sabihin dito? Na ang mata kapag ito ay ginagamit sa makasalanang paraan, sa hindi tama, ay sinasabi niya na kadiliman ang dala nito. Siyempre naman po, sapagkat ang mata ay parang pintuan ng kaluluwa ng tao. Anuman ang pahintulutan natin na dumaan dito, na ini-entertain natin sa ating kaisipan, ay makakaepekto sa ating kaluluwa. At kapag ito ay tungkol sa paraan ng pagkakasala,
ay nagiging madilim daw ang buong pagkatao ng tao. Sa Gawa 26:18, Gawa 26:18, to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, and they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. Dito naman sa patutuong ito ni Apostol Pablo ay makikita natin sa sinabi ng Panginoon na kapag ka ang isang tao ay nakawala sa tanikala ng diablo at tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, nakalaya sa kanyang kasalanan, ay tila inililipat siya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Naranasan mo na ba ang bagay na ito sa iyong buhay? At ito ba'y makatotohanan? Tinatanong ko po yan sapagkat maraming tao ay hindi nila nauunawaan ang bagay na ito. Yun nga ang sinasabi ko na maraming Kristiyano ay magaling lang mag-claim ng mga magagandang talata sa Biblia, pero yung pruweba na katotohanan sila ay nabubuhay sa kaliwanagan ay wala pa. Mamaya titignan natin kung paano ang isang tao ay nakawala sa kadiliman at kung paano naman siya lumalakad sa kaliwanagan. Sapagkat hindi maaring basta angkinin natin na tayo ay nasa kaliwanagan na dahil lamang sa pag-angkin na meron na tayong Jesus, pero yung pruweba ay hindi talaga nakikita sa atin. Ang ating pangpito na talata ay sa Roma 13:12. Roma 13:12. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Dito naman sa bahaging ito ng sinasabi ni Pablo ay makikita natin ang dalawang magkalaban sa pagkatao ng mga Kristiyano. Pero nais kong tignan niyo maigi sapagkat sinabi niya na itong mga Kristiyanong ito nakausap niya ay pinagsasabihin sila na kailangan ay makawala na sila sa mga gawa ng kadiliman. At yan ay maaari na nating diretsahin na sabihin na ito ay tumutukoy sa mga gawa ng kadiliman, mga masasamang gawa sa buhay natin o masasamang gawi o sabihin natin na kawalan ng tunay na pagkamakadiyos sa buhay natin. Sa unang Korinto 4:5, therefore judge nothing before the appointed time, wait until the Lord comes, He will bring to light what is hidden in darkness, and will expose those motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Ano naman ang sinasabi niyang kadiliman dito? Tungkol sa mga sikreto ng ating puso, mga masasamang motibo na sa mga Kristiyano. At ito ay sinasabi niya para sana ay magkaroon tayo ng awareness na tignan, salaminin ang ating mga puso, baka ito ay nagtatago ng mga kadiliman. Ang ating pangsiyam ay sa 1 John 1:6. 1 John 1:6. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out of the truth. Pinapaniwalaan ko na ang sinasabi ang darkness dito ay tungkol sa paglakad na hiwalay sa kalooban ng Diyos. It is sinful to walk out of the will of God. Ulitin ko po, it is sinful to walk out of the will of God. And so mahalaga na maunawaan ng mga mananampalataya ang tunay o ganap na kalooban ng Diyos. Alam niyo, napakarami po nito sa Biblia at nais ko na tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Number 9 pa lang tayo at ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon na dagdagan pa ito. Siguro kahit 5 pa ay maaari ninyong idagdag na ang inyong tutuklasin ay tungkol sa mga kadiliman na tinutukoy ng Biblia. Pero halos pare-pareho naman na ang mga ibig sabihin dito sa mga naibigay ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay pupunta tayo sa ating pangalawang punto. Si Jesus ang liwanag na dapat pagkatiwalaan. Si Jesus ang liwanag na dapat pagkatiwalaan. At sa bagay na ito ay magbibigay ako sa inyo ng 7 punto.
Bago po yon ay nais ko kayong palalahanan na doon sa utos number 45, ang pinag-usapan natin doon ay manalig sa Diyos na nangangahulugan na ang tinutukoy niya ay ang Ama, na siyang Diyos, na Diyos din ng liwanag na dapat ay sampalatayanan. Samantalang dito sa utos na ito na sinasabi ng Panginoon ay magtiwala sa liwanag na nangangahulugan na dapat ay manalig din tayo sa liwanag. Ano po ang pinupunto ko sa atin dito? Na lahat ng tungkol sa Diyos ay kaliwanagan. At yan ay nababanggit sa aklat ng unang Juan Kabanata 1 na walang kadiliman sa Diyos. Na kung sino mang ang nasa Kanya ay dapat ay lumalakad sa kaliwanagan. At isang bagay pa, na kung ganito paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa mga bagay na ito, ay naniniwala ako na may layunin ng banal na Espiritu. At yan ay ipinapakita niya ang halaga ng pananampalataya, at ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan. Sa ngayon po ay pupunta tayo sa unang punto rito sa ating pangalawang bahagi. Number 1, ang pagtitiwala sa liwanag ay pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Ang pagtitiwala sa liwanag ay pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Ngayon po, ang ibig ko sabihin diyan bilang tagapagligtas ay tagapagligtas sa atin sa tunay na problema ng tao, kasalanan. Sinasabi ko po yan sapagkat marami ay may gusto sa Panginoon pero hindi bilang tagapagligtas sa kasalanan sapagkat gustong-gusto nila ng kasalanan. At kung gayon ay tinatanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas sa kanila, sa kanilang problema na mga pangangailangan, mga pagkain, mga problema sa mundong ito o kaya mga kapighatian nila. Pero hindi nila pinagkakatiwalaan ng Panginoon na siyang nagbibigay ng kalayaan sa tunay na problema nga, walang iba kundi ang kasalanan. Kaya tinanggap mo na ba, nagtiwala ka na ba sa Panginoon na siyang tagapagligtas mo sa iyong kasalanan? At naniniwala ka ba na kaya kanyang palayain sa lahat ng iyong mga kasalanan? Ikot ko lang yung sinabi ng Panginoon, He who the Son sets free is free indeed. Ano ibig niya sabihin? Malaya sa kasalanan ng tunay na pinapalaya ng Panginoon. Diyan ay kailangan nating pag-isipan kung anong Jesus yung ating tinanggap sa ating buhay. Pangalawa ay ito, ang pagtitiwala sa liwanag ay pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Ang pagtitiwala sa liwanag ay pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Alam niyo, isa pang bagay na ginagawa ng mga naniniwala sa Panginoon ay basta nagtitiwala lang sila sa Panginoon sa kanilang mga pangangailangan nga. Lahat ng pakinabang nila, basta para sa kanilang sarili, pagkakatiwalaan nila ang Panginoon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang yung para makuha natin ang nais natin mula sa Panginoon. Ang tawag diyan ay manipulation. Minamanipula natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi na nagtitiwala tayo sa Kanya na kahit anong mangyari ay Siya pa rin ang magbibigay sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi po ganap na ganyan yan. Bahagi lang po yan, dulo lamang po yan. Sapagkat kung titingnan natin ang buhay ng mga totoong tagasunod ng Panginoon, silang lahat ay nagdusa at namatay sa kanilang pananampalataya. At alam niyo ba kung bakit hindi ito tanggap ng marami? Sapagkat hindi nila inuunawa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nangangahulugan, hindi sila nagtitiwala sa Biblia. At yan ang sinasabi ko, na gusto lang nila ang Panginoon dahil sa kanilang mga hinahanap na pakinabang sa Kanya. Sa bagay na yan ay magkaroon sila ng kabiguan at kung hindi man, ay magkaroon sila ng problema pagdating ng araw. Alam niyo po ang isang katotohanan, hindi natin maihihiwalay ang Panginoon sa salita ng Diyos, ang Biblia, mga nakasulat sa Biblia, mga katotohanan na nauunawaan natin. Hindi natin maihihiwalay ang Panginoon sa ganyan. Lagi ko nga sinasabi na ang
Panginoong Jesucristo ay buhay na salita ng Diyos. Siyang nagkatawang tao. Ang Biblia ay mga nakasulat na salita ng Diyos at hindi yan magkakontra. Hindi mo makikilala at mapagkakatiwalaan ang Panginoong Jesucristo na hindi nakabase sa kanyang salita. Hindi mangyayari yon, hindi yan magkakontra sapagkat alam ng banal na Espiritu ang mga kailangang ilagay sa salita ng Diyos na hindi kumokontra sa mga katuruan ng Panginoon. Naunawaan po ba ninyo ang katotohanan ito? Malamang po ay sasabihin ninyo, opo, kaya lang ang tanong ko ay, naglalaan ba kayo ng panahon para pag-aralan, unawain ang salita ng Diyos? Ibang bagay na po yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang katotohanan ito. Malala nyo, sabi ng John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung salita ng Diyos na dati ay makapangyarihang lumalang sa lahat ng bagay, pagka sinabi ng Diyos na ganito, let there be, let there be, let there be, lahat yun ang nangyayari. That is the power of the Word of God. Kaya lang, yung salita ng Diyos na yon ay kailangang magkatawang tao para sa katubusan ng tao na nahulog sa kasalanan. Yun ang ginawa ng Diyos. Yung kanyang salita, kaya hindi yun nahihiwalay sa Diyos. Nagkatawang tao lang yung salita na yon, nang sa gayon ay siyang maging tagapagtubos ng sangkatauhan. Unang Pedro 1:20 o 18 hanggang 20, makikita natin yan. Ano ang pinupunto ko rito? Na kung si Kristo ay salita ng Diyos, ay dapat nating pagkatiwalaan, makapangyarihan din siya. Sabi nga, He is the exact representation of God the Father, Colossians 1:15. At ang isang bagay diyan, na kung totoong nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi nga tayo lalakad sa landas ng masama o ng kadiliman o ng kasalanan. Ang ating pang-apat ay hindi natitisod ang lumalakad sa liwanag. Hindi natitisod ang lumalakad sa liwanag. Nababanggit din po ito sa aklat ni Juan na ang lumalakad sa araw o sa liwanag ay hindi natitisod. Ganyan din naman ang lumalakad sang-ayon sa salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa kanila. Ang ibig sabihin ng matisod ay mawala sila sa landas ng buhay. Ang ating panglima dito sa si Jesus, ang liwanag na dapat pagkatiwalaan ay ito. Kalaban ng pamantayan ng sanlibutan ang pamantayan ng Panginoon. Ulitin ko kalaban ng pamantayan ng sanlibutan ang pamantayan ng Panginoong Hesus. Totoo po yan. Maraming sinabi ang Panginoon na sa mga tunay na susunod sa Kanya, kamumuhian sila sa sanlibutang ito sapagkat ang sanlibutang ito ay ayaw nila ng pamamaraan ng Panginoon. Isa nga sa mapagtagumpayan ng mga tagasunod ng Panginoon ay ang sanlibutang ito. Nangangahulugan na yung sistema, kagustuhan, yung gawi ng sanlibutang ito. Hindi ganoon ang gawi ng mga Kristiyano. Kaya ingat tayo sa tinatawag na worldly Christians. Nangangahulugan yan na gusto mo pa ang sanlibutang ito, lumalakad ka pa sang-ayon sa sanlibutang ito, o kaya ay halos kapareho mo ang mga tao sa mundong ito sa kanilang tinutungo, iginagawi, at kalimitan ay tanggap ka talaga nila bilang kasama nila sa sanlibutang ito. Sinabi ko po yan sapagkat kung babasahin ninyo ang John chapter 15 ay makikita nyo dyan ang sinabi ng Panginoon, if the world hates you, remember that it hated me first before it hated you. Ordinaryo na ang mga tagasunod ng Panginoon ay kamumuhian sa sanlibutang ito sapagkat ang Diyos nito at ang may kontrol dito ay ang dyablo. Ang ating pang-anim sa bagay na ito, ang liwanag na ito ay kalimitang kumukontra sa kagustuhan ng laman. Ang liwanag na ito ay kalimitang kumukontra sa kagustuhan ng laman. Yan po. Ano ang mga kagustuhan ng laman? Basahin po ninyo ang Galatia 5:19 hanggang 21 at yan ay makikita nyo ang mga gawa ng laman.
Gayon din naman ang unang Korinto 6:9-10. Lahat ng yan ay mga gawa ng laman na sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga gumagawa ng mga bagay na yan ay hindi makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pero higit sa bagay na ito, mga kapatid, ay yung sinasabi ng Roma 8:5 na huwag nating dayain ang ating mga sarili na kapag tayo ay nabubuhay sang-ayon sa kagagawan ng laman, ay kapahamakan ang ating tutunguhan. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang hanap natin ay mga kasiyahan ng ating laman. Hindi talaga ang kasiyahan na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran ang Diyos. Nakukuha po ba ninyo? At nawa po ay huwag nating ilihis ang ating mga sarili sa mga katotohanan yan. Alam niyo kapag ganito ako nagsasalita mga kapatid, ay sapagkat nakikita ko ito sa maraming mga nagsasabing Kristiyano at kailangan ko kayong babalaan bilang mga nag-aaral sa mga utos ng Panginoon sa Kristo. Walang saysay na tayo ay natututo sa mga bagay na ito, subalit ang pamumuhay natin ay katulad din naman ng mga ordinaryo na walang alam sa utos ng Panginoon sa Kristo. At isang bagay pa, nakikita nyo naman na lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay may mga talata akong ibinibigay para wala kayong maidadahilan na hindi paniwalaan ng mga bagay na ito. Ang pampito, ang mundo ay nasa kadiliman. Ang kadiliman ay kaharian ng Satanas o pamumuhay sa kasalanan. Ang mundo ay nasa kadiliman. Ang kadiliman ay kaharian ng Satanas o pamumuhay sa kasalanan. Punta tayo sa pangatlong bagay nating pag-uusapan. Mga ibang maaaring pagkatiwalaan ng tao. Mga iba na maaaring pagkatiwalaan ng tao o ng mga Kristiyano. Ang number one natin dito, ang kanyang karunungan. Ang kanyang karunungan. Maraming tao sa sobrang galing, akala nila ay marinig lang nila ang Biblia, sila na yung mag-formula kung ano ang dapat nilang paniwalaan. Mag-formulate. Sila na yung mag-ayos kung ano ang gusto nilang paniwalaan. That is the wisdom from the world and that is from the devil. Kukontra yan sa tunay na diwa at mensahe ng banal na kasulatan kapag kakarunungan ng tao ang ating pinapairal. Isang bagay lang na halimbawa dyan. Kung hindi tayo maging maingat, ay yung mga pagpapakahulugan sa mga salita sa Biblia. At ang gagamitin natin ay mga pakahulugan ng sanlibutan ito. Kukuha tayo sa internet. Napakamapanganib po niyan. Sapagkat lagi ko ang inuulit na ang mundong ito ay kontrolado ng dyablo at marami dyan ay kasangkapan niya. Ganito ko lang ipinapakita yan eh. Kung hindi kayo naniniwala na maraming kasangkapan ang dyablo, ay yung pinarami niya na grupo-grupo ng mga relihiyon, ng mga sekta, yan ay para ano man ang piliin ng tao, yung kagustuhan nila at hindi ang mga katotohanan sa Biblia ay nalalagay sila sa panganib. Nakukuha po ninyo? Ulitin ko ha para kayo ay mabigyan ng babala. Si Satanas, pinarami niya talaga ang relihiyon, grupo. Nang sa gayon, anuman ang kagustuhan ng tao ay parang makikita niya sa mga grupo-grupo na ito, mga relihiyon na ito, mga sekta na ito. Kaya yung mga wala talagang personal na paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nalalagay talaga sa panganib yung mga yan. Alam ng Diyos kung ikaw ay may totoong kauhawan sa Diyos sa iyong puso na ginagawan mo ng hakbang. Hindi nagpapakarelihiyoso ka lang. Hindi ka matutulungan ng Diyos sa ganyan. Lagi akong nagbibigay ng mga halimbawa sa banal na kasulatan na yung mga may masidhing pagnanais na hanapin ng Diyos, yun ang mga kinakatagpo ng Diyos. Pero kung gusto lang ipakita ng isang tao na siya ay may relihiyon, meron siyang grupo, nagtitiwala siya sa grupo, sa dami ng grupo, sa dami ng miyembro ng grupo, yan ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya ito ang tanong ko. Ikaw ba talaga ay mayroong personal na paghahangad sa Diyos sa iyong puso? Walang pagkukunwari. Talagang nais mong makilala, malaman ang Diyos. Hindi ko sinasabing perpekto ka dyan. Pero pag yan ay nakita ng Diyos ang tunay na paghahanap sa Kanya, katatagpuin yan ng Diyos. Ang pangalawa natin dito ay ang Kanyang sariling kakayanan.
sariling kakayanan. God never intended a man to trust his own knowledge, understanding, and ability. Mga kapatid, hindi natin kaya. Ang mga abilidad, kakayanan, kaalaman natin ay lahat ay babagsak sa harapan ng Diyos. Pero kung yung mga maliliit na kakayanan, abilidad, at kaalaman natin ay ipasakop natin sa Diyos, ang kanyang biyaya, ang tutulong sa atin para iangat niya doon sa kanyang nais. Malala niyo ba dyan yung sinabi ni Pablo? Na sabi niya, "For when I am weak, then I am strong." Kayo na ang mag-isip ko ng ibig sabihin yan. For when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians chapter 12. I think verse 9 po yan. Pangatlo, ang kanyang sariling pamamaraan. Sariling pamamaraan. Ito, kapag ka nagtiwala ka talaga sa sarili mong kakayanan at sa iyong abilidad, sa iyong karunungan, susunod na diyan yung pamamaraan mo, sarili mo. Kaya naku po, hindi ka matutulungan ng Diyos diyan unless you humbly seek the help of God. Hindi ka matutulungan ng Diyos diyan. Ang susunod natin ay ang kanyang kayamanan. Kanyang kayamanan. Maraming tao nagtitiwala sa kayang gawin ng pera. Pero alam natin, never na itinuro ito ng Biblia sa atin. Malaking kaagaw ng Diyos ang pera sa puso ng tao dahil akala nila, yan ang pag-asa nila, yan ang pwede nilang pagkatiwalaan. Sa ngayon, sa ating kapanahunan ay daming mga mayayaman talagang gumagawa na sila ng kanilang mga bunker paghahanda sa napipintong mga digmaan. At alam nila na ang digmaan ay mahirap mag-survive sa pamamagitan ng mga nuklear. Ang pinapaniwalaan ko niyan, kung gusto ka iligtas ng Diyos, pagdating ng mga ganyan, kaya kanyang iligtas. At kung ayaw ng Diyos, ano ba yon para sa kanya? Sapagkat yun lang ang tanging daan para makasama mo na siya. Panglima natin ay mga kaibigan. Marami rin ang nagtitiwala. Kampante sila pag maraming nakapalibot sa kanila. Ganyan ang tao. Ingatan natin na mailagak natin ang ating pagtitiwala sa ibang bagay maliban na sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po ay titingnan ninyo, baka meron pa kayong ibang bagay na pinagkakatiwalaan sa buhay nyo. Yan ay mga Diyos-Diyosan na katulad ng ipinakita ng Diyos sa Ehipto. Yung 10 salot na dumating sa kanila ay tumatalakay o kalaban ng mga Diyos-Diyosan nila sa kapanahunan yon. At anumang Diyos-Diyos ang meron tayo sa ating buhay, sa ating puso, kalaban ng Diyos yan. At sisirain niya yan kung tayo ay tunay niyang anak. At kapag kaya ay sinira ng Diyos, nasa sa atin na kung magrereklamo tayo at mamahalin natin ang ating Diyos-Diyosan kaysa i-give up natin sa Panginoon. Ang ating pang-apat, mga tanda ng pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Mga tanda ng pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Dito po ay makikita natin, madaling mag-claim na tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Pero sa totoo lang, ang kawalan ng panahon, ang kawalan ng pag-aaral at kawalan ng tunay na pagtitiwala sa panahon ng mga pagsubok sa atin ay nagpapakita na kulang tayo sa tiwala sa salita ng Panginoon. Number 1, isinasabuhay ang mga salitang napapakinggan. Isinasabuhay ang mga salitang napapakinggan. Mga kapatid, hindi kailangan matutunan muna natin ang lahat bago tayo magsabuhay. Anumang bagay na sa tingin mo na sa banal na kasulatan at nagdudulot ito ng pagtitiwala, kabanalan, paglakad sa katwiran sa buhay mo, yan ay mga totoong salita ng Diyos. Hindi mo kailangan ng grupo para gawin yan. Kailangan mo lang paniwalaan ang salita ng Diyos. Ang mahirap kasi sa marami kapag walang pakinabang, hindi nila pinapaniwalaan. Hindi po ganyan ang banal na kasulatan. Sabi ko nga sa inyo, makinig kayo rito. Pag nakita mo na yan ang salita ng Diyos, hinahamon ka niya sa pagtitiwala sa Diyos, pinapalayo ka niya sa kasamaan at pinapagawa ka niya ng matuwid. Yan ay sigurado na mula sa Diyos. Pero yung pangako na ganito, ganyan, puro material na bagay, ingat kayo dyan. Karamihan sa ganyan ay mga pandaraya ng kaaway.
Ang ating pangalawa ay isinasagawa ito kahit na mahirap. Isinasagawa ito kahit na mahirap. Yan, maganda yan. Sa ngayon kasi ang daming Kristiyano, pagka gusto nilang gawin, ang kanilang gustong gawin, gagawin nila. Yan ay kapag ka may pakinabang, may papuri na makakamtang, at kung ano pa na mapasa kanila. Pero alam nyo, sa mga alagad, talagang hinamon sila ng Panginoon. If anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross, and follow me. And sabi nga ng Roma 8:17, tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo kung kasama tayo sa kanyang mga paghihirap. Eh yan, ayaw na ng mga tao ngayon ng paghihirap. Gusto ng maraming Kristiyano, kampante, kapag sila nape-persecute, mahirap ang kanilang pinagdadaanan, sinisisi nila si Lord. Hindi po ganun yon, mga kapatid. Lahat ng mga totoong naglingkod sa Diyos, talagang sinubok sila sa mundong ito. Hindi sila katanggap-tanggap dito. Persecuted sila rito. Pero kailangan nilang tanggapin kasi pinagdaanan yan ng Panginoon Kristo at ng kanyang mga apostol. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ating pangatlo, isinasagawa kahit walang pansamantalang pakinabang. Isinasagawa kahit walang pansamantalang pakinabang. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Magtiis tayo. Kaya lang naman maraming Kristiyano ay hindi makasunod sa Diyos dahil iniisip nila ay wala silang pakinabang. Pero mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa atin ngayon ay gantimpala sa walang hanggan. Pero pinapaniwalaan ko rin ang katotohanan na hindi magkukulang ang Diyos sa mga masunuring anak niya. Hindi magkukulang ang Diyos. Ang dami ko ng karanasan dito. Ang dami ko na rin pagsubok na pinagdanan. Pero nakita ko, ang Diyos ay totoo. Pagka ipinangako niya, gagawin niya yan. Ang ating pang-apat, kahit inaalipusta ng iba. Kahit inaalipusta ng iba. Yan yung sinasabi ko na tanda ng pananahan sa iyo ng banal na Espiritu, tanda ng pagsunod mo kay Kristo ay ang pag-aalimura ng mundong ito. Baliktad ang maraming Kristiyano. Once na sinubok sila sa ganito, wala na yan. Aayaw na yan. O kaya ay lalabas na yung totoo na hindi sila nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang panglima, nananatili kahit iba ay ayaw ng sumunod. Nananatili kahit ang iba ay ayaw ng sumunod. Mga kapatid, kanino ka ba nakatingin? Sa tao? Wala, hindi ka magtatagal sa pagsunod sa Panginoon. Lalo na sa mga kapanahonang ito, nakikita ko, pag inilagak mo ang tiwala mo, kahit pa ngayon ay mainit na Kristiyano, mamaya titingnan mo iba na ang ginagawa. Ingat kayo sa paglalagak ng tiwala sa mga kapwa Kristiyano. Hindi ko sinabing hindi tayo makipagkapwa, pero iba yung anuman ang magaganap ay susunod ka pa rin sa Panginoon. Kahit may mabigat na kapalit, kahit may mabigat na kapalit, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit mabigat ang kapalit, ako'y naniniwala, hindi natin kayang baliwalain ang anumang bagay na nagaganap sa atin sa mundong ito dahil sa Panginoon. Lahat ng iyong mahirap na pagdadaanan, meron itong kaluwalhatian na kapalit at karangalan at gantimpala sa Diyos. Yung iba kasi parang pagka mahirap na, wala na eh. Pagka may kakulangan na, wala na rin. Hindi po ganun. Ano man ang mabigat na kapalit. Kung titingnan nga ninyo, yung sinabi ng Panginoon sa Lucas 14:25-27, pamilya, mahal sa buhay, asawa, at sarili mong buhay ay hinahamon ng Panginoon na kailangan mong sumunod sa Kanya. Ang pampito natin, nangangarap ng malaki para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, ha? Kung wala naman, mga kapatid, okay lang. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos ng malaki na kagagawan natin. Ang hinahanap sa atin ng Diyos ay gumagawa siya sa buhay natin at sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi yung tayo ang gumagawa para sa Kanya, hindi. Ginagamit lang niya tayo sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu at sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Manatili lang tayo sa Kanya ay magkakaroon ng bunga yan. Di ba yan ang sinabi ng John chapter 15? If you abide in me and my words abide in you, then you can
as anything. O kaya ay yung sinabi niya na mamumunga ang nananatili sa puno ng ubas. Ang pangwalo, kampante sa panahon ng pagsubok. Kampante sa panahon ng pagsubok. Yan ay pagtitiwala. Ang daming nagaganap sa ating kapaligiran, mga kalamidad, mga digmaan, mga balita na kahindik-hindik. Saan tayo susuling diyan? Kung wala kang tunay na pagtitiwala sa Panginoon, you can never survive in your faith. Ang pangsiyam natin, prioridad ng mga bagay na pangwalang hanggan. Prioridad ng mga bagay na pangwalang hanggan. Pangsampu, may kapayapaan sa panahon ng kaguluhan at kalamidad. Halos pareho lang po nung sinabi ko kanina. Ngayon po ay pupunta tayo sa pag-uugaling dala sa atin ang utos na ito ng Panginoon, magtiwala sa liwanag. Ano ba ang pag-uugali na pinapalabas nito sa atin? Yung commitment po natin. Commitment, steadfastness, faithfulness, and focus. Mahalaga ang mga bagay na ito para sa ating pagtitiwala sa liwanag ng Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay darako tayo sa ating mga pangwakas na katanungan. Hinihiling ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mga mata at pakinggan ang mga katanungan ito para sa inyong personal na evaluation sa bagay na ito. Pinipili mo ba na sundin ang salita ng Panginoon kahit hindi nasisiyahan ang iyong mga kaibigan? May pinapangarap ka ba na alam mong hindi mo kaya, subalit nagtitiwala kang tutulungan ka ng Diyos? Kampante ka ba sa panahon ng pagsubok, yamang alam mong nagaganap ito sa kapahintulutan ng Diyos? Kailangan mo ba ng tulong na panalangin ngayon upang magkaroon ka ng ganap na pagtitiwala sa salita ng Diyos? Mga kapatid, kung kayo ay nangangailangan ng mga panalangin, hilingin ko na kung meron kayong mga kasama sa grupo, magpanalanginan kayo sa isa't isa at humiling ng ganap na pagtitiwala sa inyong mga puso sa ating Panginoon Jesucristo. Dito po tayo magtatapos sa utos na ito na ika-62. Magtiwala sa liwanag. Naway patuloy na sumagana sa atin ang biyaya at pag-ibig ng ating dakilang Ama Diyos. Magandang araw po sa bawat isa. God bless po sa inyong lahat.